Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po uli ang inyong abang lingkod, Johnny the Bagger. Meron lang ako sa inyong gustong ipakita rito. No? Ito hong isang actor, komedyante, si OG Diaz. Aba, hindi ko akalain na meron siyang ganitong klase na post na talaga namang sabihin natin medyo masakit ito, no? Para sa tinatamaan dito. Kasi ang sabi niya rito sa post niya ito nga pala yung mga choices o yung choice or suggestion ni OG Diaz. Okay? Pero sabi niya rito pakita ko muna sa inyo tong unahan. Sabi niya, ang mga senador na hindi ko iboboto, tingnan natin kung ganun din yung preference natin. Number 1, nagsasabi ng mamatay kayong lahat. Diba? Alam nyo may kilala akong ganyan, si Ipe, Philip Salvador. Nako, unang-una sa listahan ni OG Diaz na sinasuggest na huwag iboboto. Sinabi yan ni Ipe noong kasama si Robin Padilla sa isang SONA ni dating Pangulong Duterte. I think 2018 yata yun. Correct me if I'm wrong with the date. Dahil nga po sa ina-address niya yung mga kritiko ni dating Pangulong Duterte. At yun ang kanyang sinabi. Diba? Para sa mga kritiko dyan, mamatay na kayong lahat. So yan yun. Okay, number 2, yung walang plano. Saka na lang daw pag nanalo, Diyos ko po. Sino po kaya yun mga kapatid? Walang plano Diba? Ang kitang-kita po dyan, walang iba kundi si Kuya Willie. Diba? So okay si OG Diaz dito Hindi porket artista, hindi gaya ni Bong Revilla, no? Naglabas ng sample ballots, pinasok yung mga artista, sila Bondok, Philip Salvador, di ba? ng PDP laban. Tapos nilaglag yung mga malalakas naman na sa survey ng alyansa. Ayos. So, wala na siyang pakialam kahit na magkaletse-letse ang bansa natin doon sa mga lintik na yon. Yan ang kaibahan nila ni OG Diaz dito. Okay, number 3. Yung hindi raw nangaapi ng kapwa, pero salbahin naman talaga sa mga sariling tauhan. Kaya papalit-palit ng staff. Uy, sino yun? Tapos yung nanunumbat ng mga naitulong, akala naman niya wala ring maisusumbat yung tinulungan niya. Pucha, sino kaya yun? Di ba yung number 3 wala po akong idea kung sino to Di ba? Right, Nilda, sinasabi niya yung mga katangian ng mga kandidato na hindi niya iboboto. Pero yung number 3 ang controversial sa akin dito. Sino kaya to na hindi raw nangaapi ng kapwa pero salbahin naman talaga sa mga sariling tauhan? Uy, sino yan Blind item. Number 4. Yung Echos na women's right advocate daw siya. Pero nung panahong may namumunong misogynist ay dead malang siya. At nung iniimbestigahan si Kibuloy sa human trafficking issue, sinadya niyang wag umattend dahil tatakbo Kailangan niya ng boto ng mga manananampalataya kay Kibuloy. Si Villar ba yung number 3? Ito hong number 4. Sino yung hindi nagpakita? 'Di ba? Na ngayon re-electionist. Grabe to 'Di ba? Sino ba hindi nagpakita noon sa hearing nung kay Kibuloy? So si Bato de la Rosa hindi nagpakita. Bongo. Di kaya si Bongo yan? Di ba? Kasi si Bongo talagang nilalayo yung sarili niya sa mga issues ni Kibuloy noon talagang late na nung minumura na siya nito ni Baste sa mga rally at sinasabing wag niyong iboto yan. Doon na lang ito nagpaparamdam ng makakibuloy siya kunwari. Di ba? Dumidistansya si Bongo Palagay ko lang si Bongo yan number 4. And to be honest with you, nabasa ko lang dito yung yung hulihan kanina, kaya naisipan kong isama to.
sa content ko ngayong gabi. Oy, thank you sa coffee. Wow, mainit ka pa, umuusok. Okay, and then ito na mga number 5. Nang dahil sa pressure ng Malacanang noon, sabi niya, kaya isa sa mga congressman na bumoto ng no to franchise renewal ng ABS-CBN. Sino ho kaya yung kongresista na yan dati? No? Sino kaya yun? Cayetano. Number 4, si Pia Cayetano. Oh, okay. Yung women's rights advocate. Okay. Makes sense. Yung number 5, yung dahil sa pressure ng Malacanang noon. Kaya yung isa sa mga kongresista ngayon na bumoto ng no to franchise renewal daw. So kandidato ngayon. Sino yung kongresista na yun na number 5? Marcoleta. Patay ka, Marcoleta. Number 6, dalawa pala sila actually. Sabi niya, dinadala siya ngayon ng mga local candidates sa pag-asang ma-endorse sila ng isang religious sector. Marcoleta na nga. Na malakas doon yung tumatakbo. Si Marcoleta nga ito. No, sino pa kaya yung isa na yon? Kasi si maski yung si Marca Matis, yung nako baka hindi kaya ko naman nung sagutin pag tinanong niya ako, bakit mo sinabi na Marca Matis ako? Bakit mo tinawag akong Marca Matis? Ang sakit doon ah. Yung babae nga tinawag ako ng ganito ganyan, si Mima Alicia, hindi niya mabanggit. Pinatawad ko na yon. Sasabihin ko lang, boss, pasensya na ho kayo kasi nung nagrally kayo sa Luneta, topic mo nun yung kamatis. Ang mura-mura ng kamatis nun. Hindi ko alam kung saan saan ka nakapamili ng kamatis nun. Tsaka daw po yung ilong niyo. Cited in contempt ako niyan agad, putik. Ay, nako. Anyway, tuloy natin to. Pang-7, yung nagtatapang-tapangan sa mga pronouncements, pero pag na-realize niya na mali pala yung sinabi niya, sabay bawi. Oo nga, Jimmy Bondoc at Marcoleta. Diba? Itong number 7, sino to? Yung tulugan natin mga kababayan natin. Totally, I have no idea kung sino yan. Yung nagtatapang-tapangan sa mga pronouncements, pero pag na-realize niya na mali pala yung sinabi niya, sabay bawi. Bato de la Rosa yan, number 7. Tama, Bato. And then, number 8, yung sipsip, parang mas handang ipagtanggol ang kadiliman kaysa pumunta doon sa liwanag. Yung sipsip, parang mas handang ipagtanggol ang kadiliman kaysa doon pumunta sa liwanag. Amy Marcos po yan, mga kababayan. Diba? Number 8, si Amy yan. Number 8 na yan. Puntahan naman natin itong sumunod. So, number 9, yung nag-endorso ng ibang kandidato at hindi inendorso ang sariling kapatid niya, kapatid na nagdugtong ng buhay ng kanilang ama kahit sa sandaling panahon lang bago pumanaw. Corrupt. Sabi, corrupt, tuta, kahit hindi normal. Wala, ganun talaga eh. Yan ang katotohanang dapat mong yakapin. Pero teka, yung number 9 muna. Yung nag-endorse ng ibang kandidato at hindi in-endorse ang sariling kapatid na nagdugtong ng buhay ng kanilang ama kahit sa sandaling panahon lang bago pumanaw. Palagay ko yung number 9 si Cayetano yun, si Boy 10K. Kasi nung kumakandidato dati si Alan, hindi siya ini-endorso nito ni Pia. 'Di ba? Grabe ito pa, corrupt, tuta, kahit hindi normal, wala. Ganun talaga eh. Yan ang katotohanan dapat mong yakapin. Maaaring yung ibang kandidatong gusto ko, di nyo type, okay lang yon. Pero utang na loob, wag na tayong pabola sa mga pangakong iaangat ang buhay nyo. Ay nako, wag tayo maniniwala sa ganun.
'Di ba? If there's a chance, tanungin pa natin. Paano niyo po iaangat ang buhay ko? 'Di ba? Ako ang bahala sa inyo. Itaga niyo sa bato. Si Bato de la Rosa na 'yan. 'Di ba? Si Boy Noo. Oh. Nakulang na lang ipangakong 10,000 ako na ang bahala. Diba? Kulang na lang ipangakong 10,000. Ako na ang bahala niyan kada buwan. Nangiya, sino kaya yun? Eto. Ngayong mahal na araw, pag-isipan nating mabuti kung alin ba ang mas gusto natin. Yung maingay lang, yung sikat kasi, o yung alam mong marami ng batas na naipasa, at alam mong totoong alam nila ang pinapasok nilang trabaho bilang senador sa si Lito Lapid. Bigyan natin ng kwenta at integridad naman ng Senado. Wala na ba tayong tulad din na Senator Raul Roco, Miriam Santiago, Jovito Salonga, Rene Sagisag, Kompanyero Cayetano, Joker Arroyo, Nene Pimentel, Juan Flavier, Edgardo Wangara, Jose Diokno, Wigberto Tañada, Neptali Gonzales, Teofisto Gingona, Blas Ople, Ting Paterno, Santanina Razul, Franklin Drilon at iba pa. Sino bang iboboto nyo at hindi? O yung nasusuka kayo? Diba? So wala ho siyang sinabi kung sino, no? Pero ano talaga? At least sinabi niya ho yung mga ayaw niya ng mga kandidato. Ako rin, ayoko rin yung mga binanggit niya ng mga ganun. Ganun rin yung ano ko. Ayoko na iboto ng mga klase ng kandidato. Diba? Paano ho naging sablay Sokon si Drilon? Dahil ba tutulog-tulog si Drilon? Aba, nun hong nagising si Drilon, nakita nyo naman ho, nilamon ng buhay si Bongo. Diba? Bakit? Paano nilamon ng buhay? Naalala nyo yung ginawa ni Bongo nun? Sinisisi niya si Franklin Drilon dahil po sa 2 oras na debatehan nila. Umabot pa atang 4 yun. Ngayon, ang naging problema doon, sinasabi niya na we are running out of time, hinahabol natin ng oras, namamatay na po yung mga Pilipino. Ang panukalang batas pong yun, 13 yata ng mga hospital sa iba't ibang probinsya, kailangang i-upgrade, dagdagan yung bed capacity nila, yung ganon. Ngayon, ang problema, ang gusto niyang mangyari, i-terminate na yung period of interpellation. Yun yung debatehan nila. Hindi po pwedeng i-terminate yung period of interpellation kasi doon po lang, yun lang ang only way para lumabas ang the best idea na magpapaganda sa panukalang batas. So nangyari, hindi niya akalain, nag-research si Franklin Drilon kasi nagising diba? So nangyari ngayon, tinanong niya ngayon ito, kailan po ba yan dumating sa inyong komite? Hindi sino ba ang committee chairperson dito ng health? Bongo. Okay, kailan po yan in-endorse sa inyo? Tingin siya sa petsa. Your Honor, kaya nga po sinasabi ko sa inyo kailangan na po natin itong madaliin. Hindi, sagutin niyo yung tanong. Sinabi niya, you know what? 11 months tinengga. From House of Representatives po, minadali yun kasi ano mo ron? Alamin mo lang ilang kama, di ba? Budget magkano yung estimated. Tapos pinasanan ng Kongreso, pinasok sa Senado, inupuan ni Bongo 11 months. At nung nangangamatay na raw yung mga Pilipino, doon niya isusulong ng madalian. Parang Malasakit Center na irresistible na klase ng panukalang batas. Di ba? So, pagdating doon, ang sinasabi niya kay Drilon, ikaw nagkakos ng delay. Pero napaamin siya ni Drilon na si Bongo ang nag-cause ng delay. Actually, kung naisa lang ni Bongo ng mabilis yun, sabi nga niya, walang tututol dito sa panukalang ito kasi kailangan to ng mga Pilipino. But why is it only now? Diba? Ganyan ho kapanganib ang tutulog-tulog sa Senado. Diba? Na alam naman natin talagang proven yung track record. Diba? Dating DOJ Secretary, Presidential Advisor pa nung time since the time ni Cory, tapos naging senador tuloy-tuloy, pabalik-balik na lang naging senador yan, si Franklin Drilon.
Tapos ang asawa niya at saka etong si FL magpinsan. Tsaka talagang sa bigatin din yung law office na kung saan ni member etong si Franklin Drilon. Di ba? Ang sinasabi lang naman dito kasi ni OG Diaz, yung yung personal po hindi po yung sangkot yung anak, yung kamag-anak, hindi po yun. Yung personalidad ng tao bilang senador. Na halimbawa, pasok siya sa Senado, di ba? So yung kanyang sarili, paano niya dinadala yung sarili niya, paano niya hinahandle yung trabaho bilang isang senador, paano niya pinag-aaralan, pinag-iisipan yung mga panukalang batas na tinatalakay nila palagi. Yung ganon, yun pong ibig niya sabihin dito. Hindi yung may atraso ba to. For example, ito si Lacson. Yung anak niya may issue tungkol sa simento. Di ba? So, dinidikit na kay Lacson yun. Hindi yung ganon. Okay? Kailangan naman po talaga natin, aminin na po natin, comedy house na po ang ating Senado. Napakapangit na at napakarumi na ng ating Senado. Hindi naman po natin magagawang buwagin ang Senado. So ano pong dapat natin gawin mga kababayan? Ang gawin na lamang po natin dito, linisin natin ang Senado. At ngayon po yung 2025. Maglagay tayo ng mga totoong senador. Okay? Hindi yung nagpapanggap, hindi yung tsaka na lamang pag-aaralan yung gagawin dahil walang plano talaga. Gaya ni Kuya Willie, hindi yung ganon. Okay? Hindi yung porke sikat artista, iboboto natin. Hindi yung porket merong pinakamagandang pangako, nako, patay tayo dyan. Para tayong na-jinggoy dyan. Okay?